Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1291 hanggang 1310. Kabanata 1291. Dumating si Thea sa suburb ng Terrentville at hindi masyadong malayo sa Mount Thundersect. Pagtingin sa mga sundalong Blythe sa likod niya, nag-utos siya, "Hintayin mo ako dito." Naiintindihan. Tumanggo sila. Hawak ang malevolent sword sa kamay, inangat ni Thea ang kanyang ulo upang makita ang Snow Mountain sa di kalayuan. 2 araw na ang nakalipas, isang matinding labanan ang sumiklab dito, at ang buong rehiyon ay sumailalim sa walang humpay na pagbomba ng combat aircraft. Gayunpaman, natakpan ng makapal na nyebe ang halos lahat ng bakas ng labanan na naganap. Nagsimulang maglakad si Thea sa direksyon ng Snow Mountain sa di kalayuan. Bagamat noong una ay gusto niyang umakyat sa bundok, nagpasya siyang tumanggi dito pagkatapos ng pagmumuni-muni. Hindi niya kayang tumawid ng 10 kilometro kahit magdamag siya ng isang buong araw. Bukod dito, ang sitwasyon sa Kensington ay kakilakilabot. Siya ay nag-aalala na ang kalaban ay tatawagan si James, na mapipilit na kumilos upang iligtas si Quincy at ang iba pa. Hindi lang iyon, mahina ang kalagayan ni James. Kung pupunta siya, mababa ang posibilidad na makabalik siyang buhay. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nakatulize niya ang true energy. Kaagad, ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot, at naglabas siya ng isang malakas na aura na nakagambala sa kanyang konsentrasyon. Naririnig niya ang mga hiyaw ng dalamhati sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng layuning pumatay. Nagmamadali, nakatulize niya ang ataraxia para pigilan ang kanyang pagnanasa. Nang mabawi niya ang kontrol, nagpatuloy siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Mount Thundersect. Ang buong rehiyon ay naging mga durog na bato, at maraming disipulo ng Mount Thundersect ang muling nagtatayo ng sekta. Sino nandyan? Napukaw ang atensyon nila sa hitsura ni Thea. Kaagad, pinalibutan siya ng 12 ng mga disipulo. Sa sandaling itinoon ni Thea ang kanyang mga mata sa kanila, lalo lamang lumakas ang kanyang balak na patayin. Ikinalat niya ang kanyang true energy, umupo sa isang lotus position sa lupa, at muling nakatulize ang ataraxia. Dali, ipaalam sa sect leader. Nagmamadaling tumakbo ang ilang disipulo para ipaalam sa kanilang sect leader. Maya-maya, lumitaw si Jackson. Nang mapansin si Thea na nakaupo sa isang lotus na posisyon na may masakit na ekspresyon sa mukha, ikinakunot-noo niya ang kanyang mga kilay at bamulong, bakit siya nandito? After a few minutes, tumayo na si Thea. Tanong ni Jackson, bakit ka nandito, Thea? Sabi niya, Mr. Cabral, may nangyari sa Kensington. Dahil nasugatan si James, hindi niya magagamit ang true energy. So, inutusan niya akong pumunta dito para humingi ng reinforcements. Nang marinig ito, natigilan si Jackson. Then, tinanong niya, ano ang nangyari? Sabi ni Thea, nahuli ng ilang hindi kilalang tao ang mga kaibigan ni James para pilitin siyang ibigay kay Espiritu. Ubod ng pagong. Grabe ang sitwasyon. Ginoong Cabral, kailangan namin ang iyong tulong. Nakuha ko. Tumanggo si Jackson. Dapat tayong magmadali. Aalis tayo this instant. Sabi ni Thea, may helicopter sa paanan ng bundok na magagamit mo para bumalik sa Kensington. Ito ang number ni James. Pagkatapos makarating sa Kensington, mangyaring makipag-ugnayan sa kanya kaagad. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Jackson. Hindi ka rin ba babalik? Hindi, may kailangan pa akong harapin. Hindi nagatubili si Jackson. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, umalis siya kasama ang ilang mga disipulo ng Mount Thundersect. Samantala, umalis din si Thea sa Mount Thundersect. Gayunpaman, hindi siya gumala ng napakalayo. Sa halip, nagtagal siya sa paligid. Siya ay dumating hindi lamang para humingi ng reinforcement kay Jackson kundi para hanapin din ang demonic sword na nakatago sa ilalim ng snow cavern. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1292.
Ang demonic sword ay tinawag din na demonic sword art, na isang sword technique. Ang sword technique ay nilikha ng Malevolent King sa isang estado ng pagkabaliw habang siya ay nakulong sa snow cavern sa halos isang siglo. Walang ideya si Thea kung gaano kalakas ang sword technique na ito. Ang alam lang niya ay nag-iwan ng mensahe ang Malevolent King, at iyon ay upang linangin ang demonic sword ng may lubos na pag-iingat. Kahit na alam ni Thea na ang paglilinang ng demonic sword ay isang lubhang mapanganib na aktibidad na maaaring magdulot sa kanya na makaranas ng energy deviation, hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa. Tulad ng naghihirap na naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan, ang pagnanasa ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nagtagal siya sa labas ng Mount Thundersect bago tuluyang nakakita ng pagkakataong makalusot sa underground passageway ng Mount Thundersect. Pagpasok niya sa daanan, bumilis ang tibok ng puso niya habang lalo siyang nasasabik. Nang umalis siya sa lugar noong huling pagkakataon, naisip niya ang ruta. Kaya naman, madali niyang nahanap ang lugar kung saan iniwan ng Malevolent King ang demonic sword. Sa pagtingin sa kalansay sa lupa, nakaramdam siya ng awa para sa Malevolent King. Pumunta siya rito sa tabi ng Prince of Orchid Mountain para patayin ang Spirit Turtle. Gayunpaman, naputol ang kanyang braso dahil nahawahan siya ng isang patak ng dugo ng Spirit Turtle. Hindi lang iyon, iniwan siya dito at iniwan sa sarili niyang kapalaran. Nang siya ay magkamalay, ang labasan ay selyado na. Hindi makaalis sa lugar na ito, ang kontaminasyon ng kanyang katawan sa pamamagitan ng dugo ni Spirit Turtle ay naghatid sa kanya sa isang palaging estado ng siklab. Huminga ng malalim si Thea. Pagkatapos, tumingin siya sa dingding. Ang Ataraxia ay malinaw na naitala sa unang bahagi. Ito ay nilikha ng Malevolent King upang sugpuin ang demonic blood sa loob ng kanyang katawan. Ang huling bahagi ay ang demonic sword. Sa pagtingin sa maliliit na figure ng tao sa bato, napansin ni Thea na bawat isa ay may hawak na espada at gumagawa ng isang uri ng paggalaw ng espada. Pinagmasdan sila ni Thea. May mga script pa nga sa magkabilang gilid ng sword moves. Gayunpaman, dahil sila ay isang sinaunang script, hindi sila makilala ni Thea. Kaya, maaari lamang niyang itala ang bawat pamamaraan ng espada at ang kanilang paliwanag. Dahil isa siyang matalinong babae na may magandang memorya, hindi ito masyadong mahirap na gawain para sa kanya. Alam niya na hindi niya kayang magtanim ngayon. Kinailangan niyang itala ang mga diskarte at saliksikin ang sinaunang script pagkatapos bumalik. Sa pag-aalalang makalimutan niya ang mga ito, inilabas niya ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight. Pagkatapos, tinunan niya ng litrato ang mga galaw ng espada at ang script sa dingding na bato. Pagkatapos noon, gumawa siya ng pribadong album at nag-set up ng password. Nang mailigtas na ang lahat, kinuha niya ang Malevolent Sword. Pagkatapos, iniwagayway niya ito ng buong lakas, at ang true energy ay nagkatawang tao, sumabog. Kaluskos. Sinimulan niya ang paglaslas sa batong pader upang sirain ang lahat ng nakatala rito. Matapos makatalyze ang true energy, umikot ang kanyang dugo, at bumalik ang kanyang pagnanais na pumatay. Agad-agad, siya. Chart. Nakatalyze ang Ataraxia upang sugpuin ang kanyang layuning pumatay, na dahan-daang nawala. Matapos maalala ang kanyang sarili, tumalikod siya upang umalis sa snow cavern. Pagkatapos, umalis siya sa Mount Thundersect at bumili ng tiket pabalik sa Kensington. Kasabay nito, sa Kensington, hinihintay ni James na tawagan siya ng mga dumukot kay Quincy at ng iba pa. Gayunpaman, walang dumating. Hindi naman nagmamadali si James. Nababagay ito sa kanya. Mas marami siyang oras para hintayin si Jackson Cabral, ang sect leader ng Mount Thundersect, na dumating. Kasabay nito, ang tatlong palaboy ay lumalayo sa Kensington sa abot ng kanilang makakaya kasama ang mga taong dinukot nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1293. Boss, nasa unahan lang ang Mount Morenborg. Ito ay isang malinis na kagubatan. Pagkatapos makuha ang gusto natin, papalusot tayo sa Mount Morenborg. Kahit na si James ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa reconnaissance, hindi niya tayo mahahanap. Ma'am, si Fin Leo, ang pinuno ng mga palaboy, ay tumanggo at nagutos. Felix, ilayo mo sila at humanap ng liblib na lugar na mapagtatagwan. I'll ask James to come for the negotiation.
Atras kami kaagad kapag nakuha na namin ang mga bagay na gusto namin. Kapag ligtas na ako, ipapaalam ko sa inyong dalawa. Naiintindihan mo, boss. Hinintay ni James na dumating si Jackson sa bahay ni Newton. Sa gate ng villa, pinagbuksan ni James ng gate si Jackson. Mr. Cabral, sa wakas nandito ka na. Sa wakas, magiging kalmado na ako. Sabi ni Jackson, pagkatapos kong matanggap ang balita mula kay Thea, nagmamadali akong pumunta rito. Tinawagan kita pagkababa ko ng eroplano. By the way, nasaan si Thea? Nang makitang wala si Thea, natarante si James. Sinabi ni Jackson, sinabi niya sa akin na mayroon siyang ibang bagay na haharapin at hiniling sa akin na pumunta sa Kensington ng mag-isa. Hindi ka ba na-inform? Wala akong narinig mula sa kanya. Umiling si James, malungkot ang ekspresyon. Ano kayang gagawin ni Thea sa ganitong oras? Hindi na siya ang taong dati. Ngayon, para siyang Bambang Pangtime. Kung magpapasabog, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nilabas ni James ang phone niya at tinawagan si Thea. Maya-maya, tumunog ang tawag. Isang malambing na boses ang dumating. Anong problema, darling? May nangyari ba? Tanong ni James, nasaan ka, Thea? Bakit hindi ka bumalik? Humingi ng tawad si Thea. I'm sorry, darling. Pauwi na ako galing kapital. Kanina, nakatanggap ako ng tawag mula sa dati kong kaibigan na nagsabi sa akin na may reunion party sa kapital. Papunta na ako ngayon sa airport. Babalik ako kaagad. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Tanong ni Thea, nga pala, dumating na ba si Mr. Cabral? Oo, nandito siya. Natutuwa akong marinig iyon. Bababa na ako ngayon. Beep, binaba ni James ang telepono. Wala man lang siyang pagdududa sa sinabi ni Thea. Tinanong ni Jackson, anong nangyari, James? Gumawa si James ng malugod na kilos at sinabing, mag-uusap tayo sa loob. Pagkatapos, dinala niya si Jackson sa villa. Matapos maupo, sinimulan ni James na ikwento ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Naghahanap ba sila ng core? Kumunat ang noo ni Jackson. James, dapat nilang malaman na walang kapantay ang lakas ng lolo mo. Sa pamamagitan ng pagdukot sa iyong mga kaibigan, maliwanag na handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kaibuturan. Kailangan mong magpatuloy ng may pag-iingat. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ko ngayon. Kaya kita inimbitahan dito para tulungan ako. Oo naman, nagbigay ng assurance si Jackson. Bigyan mo lang ako ng order kung kailangan mo ako. Hintayin muna natin ang tawag nila. Walang ideya si James kung ano ang pinaplano ng kabilang partido. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagring ang telepono. Isang paos na boses ang nagmula sa telepono, James, dalhin mo ang ubod ng Spirit Turtle sa Mount Morenborg. Sa wakas ay tinawagan ng 3 palaboy si James pagkatapos ng kanilang talakayan. Nang maalala ang husay ng martial art ni James at ang katotohanang umunlad siya mula sa External Martial Arts Grandmaster tungo sa ika-7 ranggo na martial artist sa loob lamang ng kalahating taon, nagkaroon ng ibang ideya si Finn. Bukod sa ubod ng Spirit Turtle, gusto ko rin ang martial art manual ng 13 langit na espada ng mga Kaiden na iyong nilinang. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, pakakawalan ko agad ang mga bihag. Binabalaan kita. Huwag kang maglakas loob na maglaro ng anumang mga hanggal na trick. Kung hindi, mapapahamak ang mga babae mo. Naiintindihan ko, pupunta ako kaagad. Hindi alam ni James kung sino sila. Hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat, kaya naman binigay niya sa kanila ang kanyang salita. Nasa speaker mode ang tawag niya. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin siya kay Jackson at nagtanong, ano sa palagay mo, Mr. Cabral? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Jackson, batay sa kung ano ang kanilang hinahangad, hindi sila dapat maging makapangyarihang martial artist. Bakit? Nagtatakang tanong ni James. Ipinaliwanag ni Jackson, bagaman ang 13 langit na espada ay kinikilala bilang numero 1 pamamaraan ng espada sa mundo, bawat martial artist ay may kanya-kanyang diskarte. Hindi sila maaabala na pag-aralan at linangin ang mga diskarte sa martial art ng ibang mga sekta. Ang mga mahihina at hamak na tao lamang ang nagnanasa sa martial arts ng iba. I guess you make sense. Gayunpaman, hindi namin alam iyon para sigurado.
Tumango si James. Sabi ni Jackson, nauubusan na tayo ng oras. Sabay-sabay tayong pumunta sa Mount Morenborg. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1294. James, parang hindi natin dapat ibigay ang core. Dapat tayong maghanda ng isang peking in advance. Kung tutuusin, hindi pa nakikita ng kalaban kung ano ang hitsura ng isang tunay na spirit turtle, paalala ni Callan. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, ngunit, paano kung makita nila ang ating mga panlilinlang at magsimulang kumilos? Hindi nila gagawin, sabi ni Callan, desidido silang makuha ang core. Hanggat hindi pa nila ito kinukuha, hindi sila kikilos ng walang ingat. Tumango si Jackson, tama si Callan. Masyadong mahalaga ang core ng spirit turtle. Hindi pwedeng ibigay mo lang sa kanila. Huwag kang mag-alala. Siguradong mailigtas natin ang mga bihag kung mahina ang kalaban. Kung tutuusin, kung sila ay makapangyarihang martial artists, sila sana ang lumapit sa atin sa halip na gumamit ng mga underhanded tactics tulad nito. Tumango si Newton bilang pagsang-ayon. Mr. Tama si Cabrol. Pagkatapos bumalangkas ng plano, tumungo sila sa Mount Morenborg. Isang araw ang layo ng Mount Morenborg kung magbibiyahe sila sa pamamagitan ng kotse. Sa makatuwid, nagpasya si James na huwag maglakbay sa pamamagitan ng kotse. Pumunta siya sa rehiyon ng militar at inutusan ang Blythe King na ayusin ang isang helicopter. Matapos ipaalam sa contact point, mas madaling harapin ang mga bagay. Hiniling ni James sa Blythe King na gumamit ng satellite surveillance upang hanapin ang kinaroroonan ng kaaway. Gayunpaman, ang hanay ng bundok ay napakalaki. Ang paghahanap ng ilang individual sa pamamagitan ng satellite surveillance ay hindi madaling gawain. Habang isinaaktibo ng Blythe King ang satellite surveillance, si James at ang iba pa ay nagtungo sa Mount Morenborg sakay ng helicopter. Sa isang bakanteng kapirasong lupa sa labas ng Mount Morenborg, bumaba ang isang helicopter. Inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan ang kalaban. Maya-maya, tumunog ang tawag. Dala mo ba ang mga gamit, James? Sa isang puno sa di kalayuan, matamang pinagmamasdan ng isang lalaking may hawak na pares ng binocular ang pababang helicopter. Nakita niya ang maraming tao sa loob ng helicopter. Sabi ni James, dala ko. Nasaan ang mga bihag? Ilagay mo sa lupa at umalis ka. Pakakawalan ko sila kapag nakuha ko na ang gusto ko. Hindi pwede. Tumanggi si James. Hindi ko ibibigay ang gusto mo maliban kung nakikita ko sila ng sarili kong mga mata. James, tigilan mo na ang paglalaro ng mga ganitong kalokohan. Ilagay ang mga bagay sa lupa at umalis ka agad. Or else, papatayin ko agad sila, pagbabante ni Finn. Feel free, malamig na sabi ni James. Iilang babae lang sila. Para sa akin, sila ay walang iba kundi mga palamuti. Napag-usapan na ito ni James sa iba. Alam niyang kailangan niyang maging assertive. Kung hindi, mapipilitan siyang gampanan ang script ng kalaban. Nakakunot ang noo ni Finn na nagtatago sa anino. Batay sa kanyang pagsisiyasat, si James ay isang tao na pinahahalagahan ang mga relasyon. Para sa mga babae, gagawin niya ang lahat. James, ikaw ang nagpagawa sa akin nito. Papatayin ko sila kaagad. Oo naman, mag-leave ako. Pagkatapos ay ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, dahan-daang umangat ang helicopter sa lupa. Nang makitang paalis na ang helicopter, natarante si Finn. Malapit na niyang makuha ang gusto niya. Matapos makuha ang mga bagay, silang tatlo ay makakapagsimula ng bagong buhay at makapagtatag ng sarili nilang sekta. Muli niyang tinawagan si James at malamig na sinabi, James, ito na ang huling babala ko. Iwanan ang mga gamit, or else, papatayin ko silang lahat. Walang pakialam na sabi ni James, paano ako magtitiwala sa iyo? Paano kung tumanggi kang pakawalan sila pagkatapos kong ibigay ang gusto mo? Sabi ni Finn, huwag kang mag-alala. Magiging walang kwenta sila sa akin kapag nakuha ko na ang gusto ko. Fine, minsan lang ako magtitiwala sa'yo. Binaba ni James ang telepono. Lumapag ang helicopter. Pagkatapos, tumalon siya sa helicopter at naglagay ng bag sa lupa. After that, umalis na siya. Nang makitang wala na ang helicopter, agad na umangkas si Finn. Tuwang-tuwa siyang naglakad papunta sa bag. Gayunpaman, sa sandaling makuha niya ang bag, isang espada ang idiniin sa kanyang leeg.
Please, namutla ang mukha ni Finn. Si Jackson iyon. Bumaba na siya sa kabilang bahagi ng helicopter at itinago ang sarili para hintayin ang hitsura ni Finn. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1295. Nasaan sila? Tinanong ni Jackson si Finn. Ako, sa bundok. Si Finn ay natakot sa kamatayan. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Dalhin mo ako doon. Oo. Tumayo si Finn at dinala si Jackson sa Mount Morenborg. Samantala, bumalik ang helicopter at lumapag sa isang bakanteng lupain. Bumaba si James sa helicopter. May suot na nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya, siguro kung iligtas sila ni Mr. Cabrol. Tiniyak siya ni Callan, huwag kang mag-alala, si Jackson ang sect leader ng Mount Thunder sect, kung tutuusin. Ang pakikitungo sa isang grupo ng mga walang tao ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya. Bahagyang tumango si James at matiag ang naghintay. Makalipas ang halos isang oras, may ilang taong lumapit. Nandoon sina Quincy, Cynthia, Tiara, Scarlett, at Serena. Nakasunod ang tatlong palaboy sa likuran. Binugbog at binugbog, may mga pasa sila sa kanilang buong katawan. Habang itinutok ni Jackson ang kanyang espada sa kanila, hindi sila kumilos ng walang ingat. James. Nang makita si James, napaluha ang mga babae. James, Lolo, sigaw ni Serena. Lumapit si Jackson kay James at sinabing, sila ang nasa likod ng kidnapang. Ang tatlong ito ay nakagawa ng iba't ibang masasamang gawa noon pa man. Sa lahat ng ito, tinugis sila ng Mount Thunder sect. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang kanilang kapalaran. Nanginginig sa takot ang mga palaboy. Agad silang lumuhad at humingi ng tawad. Nagkamali ako, James. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Wala itong kinalaman sa akin, Dragon King. Pinagawa ako ni boss. Pinagbantaan niya akong papatayin kapag hindi ako sumunod. ******** ka. Walang pakialam si James. Tumingin kay Quincy at sa iba pa. Sinabi niya, sumakay ka sa helicopter. Pagkatapos, sinulyapan niya si Jackson at sumenyas na patayin sila. Pagkatapos nun, sumakay na siya sa helicopter. Pinutol ni Jackson ang kanyang espada, at ang tatlo ay agad na bumagsak sa isang pool ng dugo. Tapos, sumakay din siya sa helicopter. Bumaba ang helicopter. Samantala, tatlong bangkay na ngayon ang nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo. Habang nasa labas si James para iligtas sila, bumalik si Thea sa Kensington. Pagkalapag ng eroplano, tinawagan niya si James. Nang marinig niyang nailigtas ang iba, nakahinga siya ng maluwag. Darling, babalik ako sa Callahan's. Sabay tayong mag-New Year's Eve. Ma'am. Tumango si James at ibinaba ang telepono. Pagkabalik sa Kensington, pinapante niya ang lahat sa bahay ni Cynthia. Saglit niyang inaliw ang mga ito bago tumalikod para umalis. Samantala, si Jackson, na nasa misyon na muling itayo ang Mount Thunder sect, ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na bumalik sa kapital. Pagkatapos bumalik sa Callahan's, si Thea ay nagmamadaling umakyat sa kanyang silid, nilock ang pinto, at binuksan ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-browse sa internet para sa mga paraan upang matukoy ang sinaunang script na nakita niya sa Snow Cavern. Gusto niyang makakuha ng insight sa sword moves ng demonic sword art. Bago niya simulan ang pag-decipher ng sinaunang script, may kumatok mula sa kabilang panig ng pinto. Buksan mo ang pinto, Thea. Darating. Parang bata na nahuli sa gitna ng kanyang pag-arte, dali-dali niyang pinatay ang computer. Pagkatapos, tumayo siya at tinungo ang pinto. Pagbukas ng pinto, tumingin siya kay James na nakatayo sa labas at nakangiting sinabi, Darling. Nagtataka siyang tinignan ni James at nagtanong, bakit ka nagkulong sa kwarto? Ako ay maliligo. Namula si Thea. Oh, I see. Oo nga pala, hinihintay ka ng lahat para sa hapunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1296. Bumibilis ang tibok ng puso ni Thea. Anong mali? Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Thea, nagtatakang tanong ni James. Nagmamadaling sabi ni Thea, ay wala lang. Bumaba na tayo para kumain. Pagkatapos, hinawakan niya si James sa braso at bumaba. Walang pinaghihinalaan si James. Sa ibaba, lahat ng mula sa Callahan's ay nagtipon,
kabilang ang mga pamilya ni Lex, Howard, at John. Marami ring mga mesa. Pagbaba ni James sa hagdan, siya na agad ang naging bida sa palabas. Tumayo si Lex at sumigaw, "Tumahimik kayong lahat. Mayroon akong ilang mga salita upang sabihin." Natahimik ang maingay na sala. Sa pagtingin kay James, sinabi ni Lex, si James at Thea ay may malaking papel sa paggawa ng mga kalahan kung ano tayo ngayon. Lex tried to curry favor with James and Thea. Nang marinig ito, ngumiti si James. Masigla ang hapunan sa bisperas ng bagong taon. Gayunpaman, kumain lang ng kaunti si James bago umakyat sa itaas. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar na mas tahimik. Kaya naman, pumunta siya sa kwarto ni Thea sa ikalawang palapag. Tumayo siya sa balcony at humitit ng sigarilyo. Nag-iisip, tinitigan niya ang madilim na kalangitan. Ang kanyang isip ay napuno ng dinamika ng kabisera at ang usapin tungkol sa darating na halalan. Ang halalan ay makikita ang pagtaas ng isang bagong hari. Siguradong may pinaplano si Luke dyan. Malalim ang iniisip niya nang may yamakap sa kanya mula sa likuran. "Ano ang iniisip mo?" Sumagot si James, "Wala. Iniisip ang tungkol sa mga pinsala." Wika ni Thea sa malumanay na boses. "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." "Ma'am." Tumango si James. "Malamig sa labas. Pumasok ka na." Pagkasabi nun, hinailan niya si James na pumasok sa kwarto. Dahil medyo nakaramdam ng pagod si James, nahiga siya sa kama. Samantala, umupo naman si Thea sa tabi niya. Buong gabi, nanatili sa kwarto ang dalawa, nag-uusap. Ibinuhos ni Thea ang kanyang puso kay James. Sinabi niya kung paano niya gustong tulungan itong pasanin ang ilan sa kanyang mga pasanin. Ang natitirang gabi ay lumipas ng tahimik. Ang sumunod na araw ay bagong taon. Batay sa lokal na kaugalian, ang mga tao ay magkakasamang kumakain at lalabas upang bisitahin ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Samantala, pinili ni James na manatili sa bahay. Hindi siya pinilit ni Thea at ng iba pang mga kalahan na lumabas. Pagkaalis ng mga kalahan, umupo si James sa isang lotus position sa kama. Nagbabasa siya ng medical book, umaasang makakahanap siya ng paraan para magamot ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang paggamot na naitala dito ay nangyayari ng maraming oras. Nauubusan na ng oras si James. Kung gagamutin niya ang kanyang mga pinsala ayon sa paggamot na naitala sa medical book, magiging magulo si Saul sa oras na gumaling siya. "Ano ang dapat kong gawin?" Malungkot ang ekspresyon ni James. Ibinaba ang medical book, pumikit siya. Pagkatapos, out of nowhere, kakaibang mga imahe ang nag-flash sa kanyang isipan. Bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon. Ay, oo, ang buwan na bulaklak sa cliffside's edge at ang 18 meridian diagram. Naalala sila ni James. Upang linangin ang meridian diagram, kailangan ni James ng isang babaeng kasosyo sa paglilinang. Hindi lang iyon, mahigpit ang pangangailangan nito sa true energy. Ang paglilinaw nito ay nangyayari ng pagsasanib ng yin at yang na enerhiya. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, tumayo siya, sinuot ang jacket niya, at inilabas ang phone niya para tawagan si Thea. "Anong problema, darling? Lalabas ako para hanapin si Cynthia para linangin ang martial art technique na naitala sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Baka mas mabilis akong makarecover sa ganoong paraan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1297. Ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon kay Thea. Nang marinig ang kanyang paliwanag, bahagyang nadismaya si Thea. Gayunpaman, hindi siya direktang tumanggi. Sa halip, sinabi niya, "Oo naman, sige." Minsang sinabi ni Thomas sa kanya na si Cynthia lang ang makakapag-cultivate ng martial art manual na nakatago sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge kasama si James. Iyon ay dahil ipinanganak siya na may katawan na yin. Samantala, ang paglinang ng 18 meridian diagram ay nangangailangan ng pagsasanib ng yin at yang. "Ma'am." Binaba ni James ang telepono at tinungo ang bahay ni Cynthia gamit ang kotse ng mga kalahan. Sa bahay ni Cynthia, isang grupo ng mga tao ang masayang nagkukwentuhan. Guro, tagay, hawak ang isang baso ng alak sa kamay, tumayo si Cynthia. Kinuha ni Callan ang baso ng alak. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagtatakang tanong ni Cynthia,
Sino kaya ito sa bagong taon? Pinindot niya ang switch sa controller at binuksan ang TV. Ang surveillance footage ay lumabas sa TV. Nang makitang si James iyon, natuwa ang lahat. Bago pa makapagsalita si Cynthia ay tumakbo na si Tiara para sagutin ang pinto. Pumasok si James. Nakatingin sa lahat na kumakain, nakangiti niyang sinabi, dumating ako sa tamang oras. Ikukuha kita ng mga kagamitan. Nagmamadaling tumakbo si Tiara sa kusina. Pagtingin kay James, pilyong bumuwelo si Quincy, bakit ka sumasali sa amin kung kasama ka daw sa mga kalahan? Umupo si James sa kanyang upuan at nakangiting sinabi, I came here for official business. Tulad ng alam mo, ako ngayon ay malubhang nasugatan. Ang paggamit ng iba pang mga paraan ng paggamot sa labas ay magtatagal ng masyadong mahaba para sa akin upang mabawi. Kaya, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para linangin ang martial art technique na naitala sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge kasama si Cynthia. Ay, sigaw ni Cynthia sa tuwa. James, nilinang ko na ang true energy. Isa na akong first-rank martial artist. Ma'am, tumanggaw si James at pinuri siya, not bad. Nagawa mong linangin ang tunay na enerhiya sa napakaikling panahon. Sa loob lang ng ilang buwan, nagawa mo na ang hindi kayang gawin ng iba sa loob ng isang dekada. Sa pagkakataong iyon, lumabas ng kusina si Tiara na may hawak na mga kagamitan. Kinuha ni James ang mga gamit at kumain ng kaunti. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik siya sa kwarto kasama si Cynthia. Sa kwarto, naka-lotus position ang dalawa sa kama, nakatingin sa isa't isa. Cynthia, naaalala mo pa ba ang 18 meridian diagram? Tanong ni James. Ma'am, tumanggaw si Cynthia. Nakita na niya ang 18 meridian diagram dati at nagsagawa ng maikling pananaliksik tungkol dito. Subukan natin, kung gayon. Hindi sigurado si James kung gagana ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makatalyze ang true energy sa ngayon. Umupo si James ayon sa posterin ng unang pagpipinta at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Si Cynthia naman ay lumundag sa ere at idiniin ang mga palad kay James, nakabaligtad ang katawan. Pagkatapos, nakatalyze niya ang true energy batay sa daloy ng true energy sa diagram. Ramdam ni James ang pagpasok ng cold energy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, nagkatalyze siya ng kaunting true energy na dumaloy sa kanyang mga meridian. Gayunpaman, ang kanyang mga meridian ay masyadong marupok, at ang daloy ng true energy ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nabagok ang ekspresyon niya sa paghihirap. Gayunpaman, pinilit niya. Si James ay nagtataglay ng true yang energy. Ang kanyang true energy ay nagsimulang sumanib sa cold energy na pumasok sa kanyang katawan. Ang pagsasanib ng true energy ay umikot mula sa katawan ni James hanggang kay Cynthia. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ni James ang hapdi sa loob ng kanyang katawan. Cynthia, huwag mong masyadong i-catalyze ang true energy. Kahit konti lang okay na. Nag-aalala si James na ma-over-exercise niya ang kanyang sarili at maging sanhi ng labis na karga ng kanyang katawan. Nakuha ko. Tumanggaw si Cynthia. Hindi nagtagal, nagbago ang kilos ng dalawa. Ang 18 meridian diagram ay may 9 na diagram bawat isa kapag nahahati sa dalawa. Magkayakap sila habang magkahawak ang kamay. Namula ang pisngi ni Cynthia, samantalang bumilis ang tibok ng puso ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1298. Ang 18 meridian diagram ay binubuo ng kabuoang 9 na pose. Ang ilan ay kakaiba, habang ang iba ay medyo malandi. Pumwesto si Cynthia sa yakap ni James. Nilagay ni James ang mga kamay niya sa likod niya, habang si Cynthia naman ay niyakap siya at hinawakan ang mga kamay niya. Nag-concentrate si James para alisin sa isip niya ang anumang maruming iniisip. Pagkatapos, sinimulan niyang i-catalyze ang true energy. Matapos magsanib ang kanilang yin at yang, ang true energy ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Basang-basa ang mga epekto nito at kaunting epekto sa katawan ni James. Bukod dito, ang tunay na enerhiya na ito ay may kakayahang ibalik at palakasin ang mga meridian. Maya-maya, natapos na ang session. Huminto ang dalawa. Namumula, sinabi ni Cynthia, I feel that my true energy has become stronger. James,
who was feeling a warm, snuggy sensation throughout his body, said, ang mga post na ito ay kakaiba pero misteryoso rin. May kakayahan silang pagalingin ang mga sugat ko. Sa paghusga sa bilis ng paggaling, dapat kong maibalik ang aking lakas sa loob ng 15 araw. Ang 1-2 linggo ay hindi itinuturing na isang mahabang panahon. Kung ganap na naka-recover si James sa loob ng 2 linggo, ito ay halos napakagandang maging totoo. Kapag naibalik na ang kanyang true energy, maaari na niyang pinuhin at makuha ang core ng Spirit Turtle, na magbibigay daan sa kanyang true energy na maabot ang mas mataas na taas. Gawin natin ito ng 1 beses pa, sabi ni Cynthia. Nang maalala kung gaano ka-intimate ang mga post, namula siya. Ma'am, hindi ito masyadong pinag-isipan ni James. Nagpatuloy ang dalawa, buong hapon silang nagtanim. Sa baba, patuloy na sumulyap si Tiara sa hagdanan. Gayunpaman, buong hapon ay nasa kwarto sina James at Cynthia. Lumapit siya kay Quincy at bumulong, Quincy, buong hapon nasa kwarto sina James at Cynthia. Naglilinang lang ba talaga sila? Ano pa? Pagtingin kay Tiara, nakangiting sabi ni Quincy, huwag kang mag-alala. Si James ay isang siksik na lalaki. Kahit hubot-hubad ka sa harap niya, hindi siya titigan. Alam ni Quincy kung ano si James. Siya ay isang tao na hindi katulad ng iba. Hindi niya naisip na gamitin ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ilang beses na niyang sinubukang akitin si James noong nakaraan ngunit walang resulta. I see, sabi ni Tiara. Na-curious si Callan kung ano ba talaga ang martial art technique na naitala sa loob ng moonlit flowers on Cliffside's Edge. Ang Ancient Four ay kilala sa buong sinaunang martial world. Ang 4 na mahusay na pinta ay umiral ng higit sa 1,000 taon. Matagal nang narinig ni Callan ang mga sinaunang painting ng Ancient Four. Balak niyang tanungin si James tungkol sa kanila kapag tapos na siya sa kanyang session. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Sinagot ni Tiara ang pinto. Nang makita si Thea sa may pintuan, saglit siyang natigilan bago siya binati, Thea. Pagtingin kay Tiara, bahagyang tumango si Thea. Ma'am. Pakiusap, pasok ka. Pagpasok sa bahay, iniskan ni Thea ang sala. Nang malaman niyang wala sina James at Cynthia, nagtanong siya, naglilinang pa ba si James? Tumango si Quincy. Yup, buong hapon siyang nasa taas kasama si Cynthia. Baka may ginagawa silang higit pa sa paglilinang. Bakit hindi ka pumunta at tingnan mo, Thea? Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa mukha ni Quincy. Nang marinig ito, halos tumigil ang puso ni Thea. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo paakyat. Si Scarlett, na nag-scroll sa kanyang telepono, ay napatingin kay Quincy at ngumiti. Quincy, ang pilyo mo. Sinusubukan mo bang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni James at Thea? Hindi ako, depensa ni Quincy sa sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Buong hapon na sila sa kwarto. Ngumiti si Scarlett at hindi nagsalita. Samantala, si Tiara ay nag-iisip, ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Sa kwarto sa taas, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1299. Buong hapon ay abala sina James at Cynthia sa paglilinang. Pagkatapos ng isang hapon na pagsasanay, lalo silang naging pamilyar sa nakagawian. Habang naglalabas ng init ang sirkulasyon ng true energy, pareho silang nabasa ng pawis. Kaya naman, tinanggal ni Cynthia ang kanyang damit, nakasuot lamang ng manipis na pangilalim na damit. Kahit bata pa siya, curvaceous ang figure niya. Maayos at maislan din ang kanyang mga katangian. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Thea. Nang makitang magkayakap sina James at Cynthia, natigilan siya. Naramdaman ni James ang isa pang presensya sa silid. Nang mapansin si Thea sa may pintuan, natarante siya, na naging dahilan ng pagkawatak-watak ng kanyang true energy. Ang biglaang pagpapakalat ng true energy ay naantala ang paglilinang, at kaagad sila ni Cynthia, sa mukha ng subo ng dugo. Ano ka ba? Nang makita kung gaano kalapit ang dalawa at ang masikip na damit na suot ni Cynthia, nagalit si Thea. Gayunpaman, nanatiling maayos ang kanyang ekspresyon. Pagpasok niya, napatingin siya sa dalawa. Nang makitang sa mukha sila ng dugo, nagtanong siya, di nagambala ka ba? Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi, tumingin si James sa papalapit na Thea at nagtanong, bakit ka nandito?
Hindi ba pwedeng nandito ako? Balik tanong ni Thea. Tumayo si Cynthia at pinandilatan si Thea, bakit hindi ka kumatok? Hindi mo ba alam na ang biglaang pag-abala sa isang cultivation ay magdudulot sa isang tao na makaranas ng energy deviation? Paliwanag ni James, naglilinang lang kami, yun lang. Alam ko. Huminga ng malalim si Thea. Pilit niyang pinigilan ang galit sa loob ng kanyang puso at ang kumukulo na dugo sa loob ng kanyang katawan. Kung wala siya, alam na nagsasaka lang si James, naguguluhan na sana siya. Tumayo si James. Gayunpaman, napinsala ang kanyang katawan ng biglang paghinto ng paggalaw ng true energy. Pagkatayo niya, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Pagkatapos, samuka ulit siya ng dugo. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Thea at Ainal Alayan. Nawala ang galit sa puso niya. Humingi siya ng tawad, I'm sorry, darling. Dapat kumatok ako. Bahagyang kumaway si James. Lahat ay maayos. Sumailalim lang ang my blood energy sa isang retrograde motion. Magiging okay din ako pagkatapos ng ilang pahinga. Pumasok lang ang isa hanggang isa para tingnan. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilinang. Mag-leave ako. Tumalikod na si Thea para umalis. Pagtingin kay James, sinabi ni Cynthia, anong nakatayo ka dyan? Bilasan mo habulin mo. Sa halip, nagsalita si James sa mahinang boses, mature na babae si Thea. Hindi siya magdaramdam sa isang bagay na walang kabuluhan. Sigh, napabuntong hininga si Cynthia sa pagkadismaya. Gaya nga ng iniisip niya, walang alam si James tungkol sa mga babae. Bumaba si Thea. Paano nangyari, Thea? Tumayo si Quincy. Nakangiting sabi ni Thea, naglilinang pa si James, dapat hindi ko siya masyadong istorbohin. May gagawin pa ako, mag-leave ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay umalis na siya. Paglabas ng bahay, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging mahina. Kung mas malakas siya, malulutas niya ang problema ni James para sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang linangin ang 18 meridian na diagram kasama ng ibang babae para pagalingin ang kanyang mga sugat. Kung mas malakas siya, mas mapoprotektahan niya si James. Ang determinasyon na maging mas malakas ay lumakas lamang sa kanyang puso. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kailangan kong maging mas malakas. Pagkatapos, nagmaneho siya pauwi. Matapos batiin ang kanyang pamilya, umakyat siya sa itaas, nilock ang pinto ng kanyang silid, at binuksan ang computer. Ipinagpatuloy niya ang pag-decipher ng sinaunang script mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas sa internet sa pagsisikap na maunawaan ang kahulugan ng bawat galaw ng demonic sword. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1300. Maraming pagsusuri sa mga sinaunang script sa internet. Hindi lang iyon, ngunit marami rin ang mga dalubhasa sa mga sinaunang script na gagawa upang maunawaan ang kahulugan ng isang sinaunang script kung bibigyan ng bayad. Sa kabila ng napakatagal na pagsasaliksik, nakapag-decipher lang si Thea ng ilang salita. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang dalubhasa sa mga sinaunang script upang makatulong na maunawaan ang kahulugan ng sinaunang script. Nalaman niyang mali ang pagkakasunod-sunod niya sa mga bagay-bagay at ginugulo niya ang lahat. Sa tulong ng isang dalubhasa, mas mabilis ang pag-unlad. Gayunpaman, dahil ito ay nag-aalala sa kanyang hinaharap na paglilinang, hindi siya lubos na makapaniwala sa pag-decipher ng isang dalubhasa. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya sa marami pang eksperto para tulungan siya. Pagkatapos, inihambing niya ang kanilang mga natuklasan. Matapos mapagtantong tumugma ang mga resulta, nakahinga siya ng maluwag. Nang matapos niyang i-decipher ang lahat, kinabukasan na. Nakahanap ng dahilan si Thea para lumabas. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang tiwangwang na suburb at pumasok sa isang bundok. Doon, nagsimula siyang magsanay ng demonic sword. Sa isang walang laman na lupain sa bundok, hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, nakatulize ni Thea ang true energy. Habang nagsimulang umikot ang true energy sa kanyang mga meridian, nagsimulang umikot ang kanyang dugo, na nagdulot ng nakakabaliw na kapangyarihan. Si Thea, na kanina ay tahimik at pino, ay naging halimaw na ngayon habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na aura na nakaapekto sa kanyang paligid. Boom! 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 Nabunot ang mga puno habang dumadagandong ang lupa.
Sa pagkakataong iyon, naririnig ni Thea ang masasakit na sigaw sa kanyang isipan. Naapektuhan nito ang kanyang konsentrasyon, at ang malevolent sword sa kanyang kamay ay nagsimulang kumislap sa itim. Nakasuot ng masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, si Thea ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nakatulize ang Ataraxia sa pagsisikap na mabawi ang buong kamalayan. Gayunpaman, ang true energy na pumukaw sa kanyang dugo ay humadlang sa kanya na gawin iyon. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang estado ng halos pagkabaliw. Gayunpaman, hindi niya nawala ang kanyang pagiging makatwiran. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga imahen ng pamamaraan ng paglilinang ng demonic sword art. Tumalon siya sa hangin at nilaslas ang malevolent sword. Ang isang alon ng sword energy na 30 metro ang haba ay nagdulot ng malaking pagkawasak. Ang demonic sword art ay parehong nangingibabaw at kakaiba. Pagkatapos mag-practice minsan lang, tumigil na si Thea. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nakatulize ang Ataraxia. Hindi nagtagal, naalala niya ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa oras. Halos gabi na. Nagmaneho siya pauwi. Sa mga susunod na araw, maagang aalis ng bahay si Thea para umuwi ng gabi. Minsan, gabi na lang siya babalik. Lumipas ang 2 linggo sa isang kisap mata. Sa 2 linggong iyon, hindi niya binisita si James. Sa halip, nagsanay siya ng demonic sword art ng mag-isa. Sa tuwing nakatulize niya ang true energy, mabubuo ang malakas na enerhiya mula sa kanyang dugo, at maglalabas siya ng malakas na aura na nagpapalusog sa kanyang laman at buto. Ang kanyang pisikal na kalidad ay lumakas at lumakas, habang ang kanyang tunay na enerhiya ay lubos na napalakas. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa niyang maabot ang ika-4 na ranggo sa huling yugto mula sa gitnang yugto, ika-3 ranggo. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagbukas ng lahat ng meridian sa kanyang katawan at pagtawid sa ika-5 ranggo. Bukas ay ang ika-15 araw. Umuwi ng maaga si Thea. Pagdating sa bahay, agad na lumapit si David sa kanya at naguguluhan na nagtanong, "Ano ang ginagawa mo sa nakalipas na 2 linggo, Thea? Umalis ka ng bahay sa madaling araw at babalik ng gabi na. By the way, nasaan si James? Saan siya nagpunta?" Napatingin si Thea kay David. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni David na nagbago na si Thea. Ngayon, malamig at walang awa ang mukha niya. Isang sulyap lang sa kanya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod, at hindi niya namamalayang napaatras siya ng ilang hakbang. Mahinahong sabi ni Thea, naging busy si James. Hindi siya madalas dumaan. Gayunpaman, dapat ay tapos na siya sa kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Pagkatapos ng 2 linggong pagsasanay, naging pamilyar si Thea sa demonic sword. Ang demonic sword ay nilikha ng malevolent king habang siya ay nasa estado ng pagkabaliw. Ito ay totoo, ang kapangyarihan ay maisa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo ng espiritong pagong at pagpasok sa isang estado ng halos pagkabaliw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1301. Labis na napalakas ang lakas ni Thea. Naniniwala siya na dapat ay naibalik na ang true energy ni James sa ngayon. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, aalis si James sa Kensington at pupunta sa capital bukas. Hahanapin ko si James. Hindi nagtagal si Thea. Paimpol siyang tumalikod para umalis sa villa at nagmaneho papunta sa bahay ni Cynthia. Sa bahay ni Cynthia, all this while, si James ay naglilinang kasama si Cynthia. Pagkatapos ng 2 linggong paglilinang, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling sa tulong ng pagpapakain mula sa pagsasanib ng yin at yang true energy. Ang kanyang mga meridian ay napalakas, at hindi na siya matatakot sa epekto ng true energy. Samantala, ang kanyang lakas ay unti-unting bumalik sa kanyang sukdulan. Sa kwarto, kakaibang poster ang ginagawa ng dalawa. 2 magkaibang pamamaraan ng paglilinang at true energy ang pinagsama ang dalawa sa isang kolektibo. Sa tulong ni James, ang true energy ni Cynthia ay lumago din ng mabilis. Sa maikling panahon, tumawid na siya sa ika-3 ranggo mula sa dati niyang unang ranggo. Huminto ang dalawa. Pagod na pagod ako. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, sinabi ni Cynthia, akala ko magiging masaya ang paglilinang. Lumalabas na ito ay isang walang isip at nakakainip na aktibidad. Basang-basa na siya ng pawis habang nakasuot ng manipis na damit na nakadikit sa kanyang balat.
Napasulyap si Cynthia kay James, na naka-lotus position na nakaupo sa kama. Lalong lumakas ang aura niya. Maya-maya, huminto siya. Nakasuot ng isang matingkad na ngiti, tumingin si James kay Cynthia at sinabing, pagkatapos ng 2 linggong paglilinang, ang aking mga sugat ay ganap na gumaling, at ang aking lakas ay bumalik sa sukdulan nito. Ang galing! Napasigaw si Cynthia sa tuwa. Salamat, Cynthia. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong gumaling. Nakangiting sabi ni Cynthia, it was not a waste of time for me. Ang aking tunay na enerhiya ay naging mas malakas, at ako ay tumawid sa 3 ranggo. Ma'am, tumango si James. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay sadyang napaka-magical. Mahina pa rin ang true energy ni Cynthia. Kung makatawid siya sa 6 na ranggo o maging sa 7 bago ang kanilang susunod na pagtatanim ng magkasama, ang cold energy sa loob ng kanyang katawan ay lubos na magpapalusog sa true yang energy ni James. Sa ganoong paraan, mapapalakas ng husto ang kanyang true energy. Nga pala, ilang araw na ba tayong magkasamang naglilinang? Inilabas ni Cynthia ang kanyang telepono at sinabing, 14 na ngayon. Hindi inaasahan ni James na mabilis na lumipas ang oras. Bagamat naging kalmado ang kabisera sa nakalipas na 2 linggo, isang bagyo ang nanggagaling sa abot tanaw. Gayunpaman, hindi na siya natatakot sa anumang bagay. Si James ay bumalik sa pinakamataas na lakas. Sa kanyang kapangyarihan sa 7 ranggo, ang Invincible Body CD, at ang 13 Heavenly Swords, makakalaban niya ang isang 8th rank Grandmaster. Bukod dito, nasa kanya pa rin ang Spirit Turtle Score, na posibleng mapalakas ang kanyang true energy. Kahit na hindi siya tumawid sa 8 ranggo, napakalapit na niyang maabot ito. Tara, bumaba na tayo. Tumayo si James at bumaba sa kama, habang naka-jacket si Cynthia. Pagkatapos, sabay silang bumaba. Puno ng tawanan ang foyer. Mahal, medyo matagal na dito si Thea. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi niya naabala ang sesyon ni James. Nang makita niya si James ay agad itong tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan siya sa kamay, tinanong niya, paano nangyari? Sinabi ni James na may matingkad na ngiti, ang aking mga sugat ay ganap na gumaling, at ang aking lakas ay gumaling na. Ang galing! Natuwa si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1302. Sa wakas, nabawi ni James ang kanyang lakas. Hindi na niya kailangang manatili pa sa tabi ni Cynthia. Darling, kailan tayo pupunta sa kapital? Nakangiting tanong ni Thea. Hindi niya gustong manatili sa Kensington dahil maraming babae doon ang nagkaroon ng relasyon kay James. Gusto niyang umalis kasama si James sa isang malayong lugar, malayo sa mga masasamang babae. Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang kumaway si James at sinabing, bagaman naibalik ko na ang lakas ko, 7 ranggo pa rin akong Grandmaster. Maraming mga Grandmaster sa 8 ranggo sa loob ng Sol. Ngayong nakuha na nila ang core ng Spirit Turtle, ang lakas nila ay aabot pa sa mas mataas na taas kapag natapos na sila, hinihigop ito. Hindi ako confident na kaya ko silang talunin. Kailangang bumalik si James sa kabisera. Kung tutuusin, maraming bagay ang dapat niyang harapin. Ang ulo ng mga toxin ay dinakip at ikinulong sa isang piitan. Noon, sinubukan ni James na gumawa ng hakbang sa toxins para makita ang mga kaanib sa kanila. Sa ganoong paraan, ganap niyang mapapawi ang lahat ng kanilang impluwensya sa kabisera. Gayunpaman, ang plano ay bumagsak, at nabigo siyang maayos na pamahalaan ang sitwasyon bago ito lumala nang wala sa kontrol. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo sa Mount Thundersect. Congratulations on restore your strength, James, tumayo si Callan at binati siya. Kahit na kaya mo na ngayong puno ang core ng Spirit Turtle, pinipigilan mong gawin ito sa ngayon. Narito ang iminumungkahi ko. Subukan mong ibalik ang lakas ko sa ngayon, at babalik muna ako sa kabisera. Samantala, mananatili ka sa likod at puno ng kaibturan ng Spirit Turtle. Napatingin si James kay Callan. Kahit na ipinangako niya kay Callan na tutulungan niya itong mabawi ang kanyang lakas, hindi siya sigurado kung gagana ito. Bukod dito, si Callan ang supreme leader ng GUSEC. Bagamat nagkasundo sila, ang kanilang pagkakaibigan ay batay sa premise na ang true energy ni Callan ay nagkalat. Kung tinulungan niya itong pagalingin ang kanyang mga sugat,
Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ni Callan. Wearing a grim expression, Callan said, "Alam kong wala kang tiwala sa akin. Naiintindihan ko kung mayroon kang ilang reserbasyon tungkol sa akin." Sabi ni James, "I'll try my best. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Tara, akyat na tayo." Tumalikod si James para umalis, at sumunod naman si Callan sa likuran. Samantala, nakakunot ang noo ni Thea. Hindi niya magawang magtiwala kay Callan. Si Callan ay napakakilalang figure. 100 taon na ang nakalilipas, siya ay isang 8th rank Grandmaster. Siya ang magiging pinakamakapangyarihang Grandmaster sa mundo kung ibabalik niya ang kanyang lakas. Kung tatalikuran niya si James, mabilis na magiging problema ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, dahil pinagkatiwalaan siya ni James, walang pagpipilian si Thea kundi sumunod. "Ano bang iniisip mo, Thea? Parang naliligaw ka sa pag-iisip," sumulyap si Quincy kay Thea at nagtanong. Bahagyang umiling si Thea at umupo. "Wala lang." Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, "Talaga bang nagtitiwala kayo kay Callan?" "Yes," sabay-sabay nilang sabi. Magkasama sila ni Callan sa nakalipas na 2 linggo. Tinanggap na nila siya bilang kanilang Panginoon. Si Callan ay isang magiliw na matandang lalaki na nagbuhos sa kanila ng pangangalaga at pag-aalala. Itinuro pa niya sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa martial arts. Samantala, sinabi sa kanila ni Callan ang tungkol sa maraming bagay, ang kaguluhan sa Sol noong unang panahon, ang labanan laban sa Gusek, at ang tunggalian na lumitaw dahil sa iba't ibang konsepto at ideya. Natahimik si Thea nang marinig iyon. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, nawala siya sa pag-iisip. Sa itaas, sa kwarto ni James, nakaupo si Callan sa isang lotus na posisyon sa kama. Tumayo si James sa gilid, na nagsasabing, "Callan, ang pagkalat ng iyong tunay na enerhiya ay naging dahilan ng pagtanda ng iyong mga selula at hitsura. Sa araw na iyon, nagawa kong pigilan ang iyong tunay na enerhiya na tuluyang kumalat at nailigtas ang iyong buhay." "Ma'am," tumanggaw si Callan. "Talaga." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1303. Pagpapatuloy ni James, "Isa lang ang paraan para maibalik ang iyong lakas. Kailangan nating gumamit ng malakas na enerhiya upang maibalik ang iyong sigla. Kapag nabawi mo na ang iyong sigla, natural na gagaling ang iyong mga organo. Pagkatapos, ang tunay na enerhiya na nakatago sa kabuuan ng iyong katawan ay maaaring magising muli. Sa sandaling gisingin mo muli ang iyong true energy, hindi na dapat masyadong mahirap na mabawi ang iyong lakas." Pagtingin kay James, tinanong ni Callan, "Anong ideya ang nasa isip mo? Iniisip mo ba ang mga mahiwagang karayom mo?" Tumanggaw si James. "Oo, simulan na natin." "Oo naman." Tumanggaw si Callan. Nahulog ang crucifer na nakapulupot sa braso ni James. Hawak ang crucifer sa kamay, nagsimulang magbigay ng Callan acupuncture treatment si James. Pinaganya ni James ang true energy, na dumaloy sa crucifer. Pagkatapos, sinimulan niyang ipasok ang mga karayom sa katawan ni Callan. Nang may pasok ang unang karayom, naramdaman ni Callan ang mainit na sensasyon na bumabalot sa kanyang katawan. Ito ay isang masayang karanasan. Nagpapasok pa ng karayom si James. Sa tunay na enerhiya na mayroon siya, madali niyang maisigawa ang lahat ng 81 karayom. Di nagtagal, tapos na. Hindi maiwasan ni Callan ang manginig. Naramdaman na lang niya ang isang misteryosong enerhiya na umiikot sa buong katawan niya. Hindi lamang iyon, ang kanyang puting buhok ay naging itim sa kulay, at ang kanyang hitsura ay naging mas kabataan. Hindi nagtagal, naubos ang enerhiya ni Crucifer. Inilabas ni James ang mga karayom at tumingin kay Callan, na mukhang mas bata ng maraming taon kaysa dati. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Tanong ni James, "Ano ang pakiramdam mo?" Natigilan, napabulala si Callan, "Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa buong taon na nabubuhay ako, nakita ko ang lahat ng uri ng kayamanan. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga mahiwagang karayom. Pakiramdam ko buhay ako ngayon." "James, ano ito?" Bahagyang ngumiti si James, "Crucifer. Ito ay hindi ka panipaniwala." Huminga ng malalim si Callan. "Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Sa teorya, ang crucifer ay maaaring gamitin upang pahabain ang habang buhay ng mga tao.
Paliwanag ni James, hindi sapat ang isang beses lang. Kailangan nating gawin ito ng ilang ulit. Gayunpaman, ang aking true energy ay ganap na naubos. Kailangan ko ng oras para mabawi sila. Naiintindihan ko. Tumanggo si Callan. Binawi ni James ang crucifer at sinimulang ibalik ang kanyang true energy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang true energy ay ganap na naibalik. Pagkatapos, sinimulan niyang ipasok muli ang mga karayom sa katawan ni Callan. Sa pagkakataong ito, naging mas bata si Callan. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang proseso. Sa hapon ng susunod na araw, ginagawa ni James ang pamamaraan sa pangatlong beses sa Callan. Samantala, si Callan ay isang 40 taong gulang na ngayon. Ha ha ha, tumawa siya. Sa wakas, tumayo si Callan. Pagtingin kay James na nagpapanumbalik ng kanyang true energy, buong pasasalamat niyang sinabi, "Salamat. James, patay na sana ako kung hindi dahil sa iyo, pati na ang pagpapanumbalik ng lakas ko." Tanong ni James, "So bumalik na ba ang lakas mo?" Umiling si Callan at sinabing, "Hindi pa, pero hindi mahirap gawin iyon. Sa loob lamang ng 2 buwan, dapat ay makabalik ako sa pinakamataas na lakas." Mabuti. Nakahinga ng maluwag si James. Malaking tulong sa kanya si Callan na nakabawi na ng lakas. Ang tanging ikinabahala niya ay ang pagbabalik tanaw ni Callan sa kanya sa halip na makipagtulungan sa kanya. Kung nangyari iyon, lumikha siya ng isang malakas na kaaway gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang posibilidad ay mababa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1304. Naibalik ko na ang 30% ng aking lakas. Sinabi ni Callan, ang pangunahing larangan ng digmaan ay hindi dapat nasa kabisera. Ang kabisera ay larangan lamang ng digmaan ni Lukjan. Dapat ay nakakuha siya ng isang core. 6 na buwan na ang lumipas, at maaaring napino na niya ito. Kung ginawa niya, ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa mas mataas na taas. Babalik muna ako sa kapital. Samantala, dapat kang manatili sa Kensington upang pinuhin ang core. Bagamat nabawi lamang niya ang 30% ng kanyang lakas, ito ay kapangyarihang walang kapantay kahit na sa mga nangungunang Grandmaster. Oo naman, tumanggo si James. Magiging komportable siya kung babalik si Callan sa kabisera. Ang taksil na Lukjan na iyon, dumilim ang mukha ni Callan, at malamig niyang sinabi, "Ako ang nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi dahil sa akin, nasawi na sana siya sa labanan ng Gusek. Hindi ko akalain na gagawa siya ng underhanded tactics at tinambangan ako. Gayunpaman, minamaliit niya ako. Or else, namatay na talaga ako sa kamay niya." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ano ang plano mong gawin pagkatapos bumalik sa kapital?" Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Callan, ambisyoso si Lukjan at gutom sa kapangyarihan, at ang pinakalayunin niya ay ang posisyon ng hari. Sa pamamagitan lamang ng pagiging hari o pagpapatayo ng isang puppet sa kanyang lugar maaari niyang wakasan ang mga bagay sa paggalaw. Sa loob ng isang siglo, ang Gusek ay malalim na nakaimbed sa loob ng pagkakatatag ni Sol. Sa tingin ko, lilipol ko muna ang mga labi nila. Bukas ang isipan ni Callan. Alam niyang hindi na dapat umiral ang Gusek at isa lamang silang banta kay Sol. Susubukan kong makipag-ayos kay Lukjan sa pagbalik sa kapital. Mas mabuti kung maaari kong patuloy na pamunuan ang Gusek. Kung hindi, wala akong magagawa kundi lipulin sila. Bahagyang tumanggo si James. Natutuwa siya na si Callan ay kapareho niya ng opinyon. Nauubusan na tayo ng oras. Dapat akong umalis. Hihilingin ko sa Blythe King na ayusin ang isang eroplano para sa iyo. Oo naman. Masayang tinanggap ni Callan ang kanyang alok. Pagkatapos, nagsimulang gumawa si James ng mga pagsasaayos para sa pagbabalik ni Callan sa kabisera. Pagkaalis ni Callan, nakapagpahinga na rin si James. Sa bahay ni Cynthia, maraming tao ang nagkukumpulan sa foyer sa unang palapag. Thea, Quincy, Tiara, at Scarlett. Tanong ni Quincy, "James, medyo matagal nang natapos ang bagong taon. Paano dapat umunlad ang Mesiyas sa hinaharap? Kailangan mong bigyan kami ng malinaw na direksyon. Sa ngayon, nangangapa lang tayo sa dilim." Nawala sa isip si James. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong siya, "Ano ang sitwasyon sa Centennial Corporation?" Sinabi ni Scarlett,
Ang Centennial ay umuunlad sa napakabilis na bilis at karaniwang sinasakop ang merkado ng domestic medicine. Kasalukuyan itong sinusubukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa mga dayuhang merkado. Sa katunayan, pumasok na ito sa isang pakikipagtulungan sa maramihang mga pharmaceutical conglomerates. Alam ni James kung ano ang mga layunin ng Centennial, na maging numero 1 kumpanya sa mundo ng parmasyutiko. Magsisimula silang lunukan at kunin ang iba pang mga grupo ng parmasyutiko. Matapos maging hindi mapag-aalinlanganan na hegemon, sila ang magpapasya sa daloy ng medisina sa mundo. Sa panahong iyon, nasa Centennial na ang kapalaran ng sangkatauhan. Ito ay isang nakakabaliw na ideya. Medyo natakot si James nang marinig ang dahilan ng pagkakatatag ng Centennial. Kinailangan niyang pigilan ang Lukjan, Centennial Corporation, at ang GUSEC. Samantala, itinatag ang Masaya upang labanan ang Centennial. Sabi ni Quincy, walang cash flow o teknolohiya ang Masaya. Hindi tayo makakasabay sa takbo ng Centennial. Mag-iisip ako ng paraan, seryosong sabi ni James. Nagpatuloy si Quincy, ngayon, ang Masaya ay nangangailangan ng isang bagong pangkat ng pananaliksik at isang malaking halaga ng kapital. Tumanggo si James at sinabing, sisimulan kong magsulat ng ilang mga medikal na formula ng masigasig upang harapin ang kasalukuyang emergency. Kapag naayos ko na ang problema sa kabisera, bubuuan natin ang susunod nating plano. Ang GUSEC ay nasa likod ng pagkakatatag ng Centennial, habang ang GUSEC ay nasa ilalim ng kontrol ni Lukjan. Kapag napuksan nila si Lukjan, ang GUSEC ay malulusaw, at ang Centennial ay titigil sa pag-iral bilang isang banta. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si James sa bahay at nagsagawa ng seryosong pananaliksik sa medisina. Sumulat siya ng ilang hindi pa nagagawang medikal na formula. Bagamat magiging mahirap para sa kanila na iligtas ang Masaya, maaaring lumikha si James ng silid ng paghinga para sa kumpanya. Quincy, Scarlett, ipauubaya ko na sa iyo si Masaya. Also, keep in mind to monitor Centennials every. Please inform me if there's anything serious, James said after giving Quincy the medical formulas. Sige, babalik muna ako sa kumpanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1305. Tumalikod na si Quincy para umalis na may dalang mga medikal na formula na sinusundan ng malapitan ni Scarlett. Si Thea, Cynthia, at Tiara na lang ang natira. Tanong ni Thea, "Darling, kailan tayo pupunta sa kapital?" Sabi ni James, stable pa rin ang sitwasyon sa kapital. Plano kong pumunta doon pagkatapos kong pinuhin ang espiritu. Ubod ng pagong. Curious ako kung makatawid ba ako sa 8th rank. Bakit hindi muna ako pumunta sa kapital at makipagkita kay Maxine? Maaari kong tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng sinaunang martial world habang naririto ako. Mula pa noong Mount Thunder Conference, lahat ng mga sekta ng sinaunang martial world ay dumanas ng mabibigat na casualty. Hanggang ngayon, walang balitang dumating. Gustong tulungan ni Thea si James, at ang sitwasyon sa sinaunang martial world ang susi. Kahit na magiging okay ka rin ba? Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Si Thea ay nasa hindi pangkaraniwang mga kalagayan sa sandaling iyon. Ang dugo ng espiritong pagong sa loob ng kanyang katawan ay lubos na nagpalakas sa kanyang lakas. Sapat na para maranasan niya ang energy deviation, kaya nag-aalala siya sa kanya. Tinapunan siya ni Thea ng masamang tingin at nagreklamo, "Bakit hindi ako magiging okay? Paano ang dugo sa loob ng katawan mo? Huwag kang mag-alala, kaya ko pa ring pigilan ito," sabi ni Thea. Kahit na gumamit ako ng true energy at ang kapangyarihan ng dugo ng spirit turtle ay muling nagising, hindi ako mawawalan ng malay. Huwag mong i-overexercise ang sarili mo, sabi ni James habang nakatingin sa kanya. "Ma'am." Tumanggo si Thea at sinabing, "All this while, I've been cultivating ataraxia." Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang na naiwan ng Malevolent King na idinisenyo upang sugpuin ang dugo ng Spirit Turtle. Nang marinig ito, natahimik si James at sinabing, "Kung ganoon, pumunta ka sa kapital at hanapin si Maxine. Subukang maunawaan ang sitwasyon ng sinaunang martial world sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahalaga ay ang pag-imbestiga kung sino ang nakakuha ng core ng Spirit Turtle at ang kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Susubukan ko ang aking makakaya." Tumanggo si Thea.
Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya para umalis. Nang makalabas sa harap ng pinto, napawi ang ngiti niya. Ang sinaunang martial world, bulong niya. Ang sinaunang martial world ay isang malakas na puwersa na dapat isaalang-alang kapag nagkakaisa. Kung gusto niyang tulungan si James, kailangan niyang sakupin ang sinaunang martial world. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi ang maging dakilang Grandmaster. Iyon lang ang paraan para paikop sila sa kanya. Kailangan kong maging Great Grandmaster ng sinaunang martial world. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, tumigas ang kanyang ekspresyon ng may determinasyon. Ngayon, walang makakapidyo sa kanyang paraan ng pagiging dakilang Grandmaster. Nagtitiwala siya na kaya niyang maging Great Grandmaster na may dugo ng Spirit Turtle sa loob ng kanyang katawan at ang malevolent sword na hawak niya. Bagamat kailangan pa niyang tumawid sa ikalimang ranggo, nang magising ang dugo ng Espiritong Pagong, ang kanyang kapangyarihan ay hihigit sa isang ikawalong ranggo na Grandmaster. Gamit ang Demonic Sword Art, tiwala siyang kaya niyang talunin ang sinuman sa sinaunang martial world. Pagkaalis ni Thea, bumalik si James sa kwarto niya at inilabas ang ubod ng Spirit Turtle. Ang makapangyarihang True Energy ay natipon sa kanyang palad, na bumabalot sa core na lumulutang sa hangin. Pagkatapos, nagkaroon ng makapangyarihang enerhiya mula sa loob, na hinihigop ni James. Matapos masipsap ang enerhiya, nagsimulang umikot ang dugo ni James. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mawalan ng focus. Ang matinding pagnanasa ay nagsimulang lumitaw sa kanyang kapangyarihan sa isip, pera, at kababaihan. Tumayo siya sa tuktok ng Power Pyramid at naging isang tunay na pinuno ng mundo. Anong nangyayari? Napatigil si James sa oras. Bakit ang daming pagnanasa ang lumabas sa isip ko ng sabay-sabay? Hindi pa ito nangyari dati. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Kakaiba ang core. Naapektuhan ang aking isip sa pamamagitan lamang ng pagsipsip nito. Sa pagtingin sa kaibuturan, hindi siya sigurado kung dapat niyang ipagpatuloy ang paglilinang. Iniisip niya kung anong uri ng tao siya sa oras na matapos niya ang pagsipsip at pagpino sa kaibuturan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1306. Ang matinding pagnanasa ay lumitaw nang si James ay nagsimulang sumipsip at magpino kaagad ng ubod ng Spirit Turtle. Napahinto siya sa oras. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Thea, na papunta na sa airport. Nang makitang tinawag siya ni James, bumulong siya, may nangyari ba? So ito ang nangyari, Thea. Habang hinihigop ko ang kaibuturan ng Espiritu Pagong, kumulo ang dugo ko, at nagsimulang lumitaw sa aking isipan ang makapangyarihang mga pagnanasa. Naniniwala ako na ito ay kapareho ng iyong espiritong pagong na dugo, kaya gusto kong ipadala mo sa akin ang ataraxia na iyong nilinang. Sana ay manegate nito ang negatibong epekto ng pagtatanim, paliwanag ni James. Oo naman, sabi ni Thea, ipapadala ko ito sa iyo kapag nagawa ko na ang mga kinakailangang pagsasaayos. Nakuha ko. Binaba ni James ang telepono. Samantala, pagkatapos mag-isip sandali, si Thea ay nag-type ng paraan ng paglilinang ng ataraxia at ipinadala ito kay James. Matapos matanggap ang mensahe, nagsimula siyang magsaliksik ng ataraxia. Nang matapos niyang tingnan ito, nawala siya sa pag-iisip. Ang ataraxia ay isang paraan ng paglilinang na nilalayong pagkalmayan ang puso ng isang tao at sugpuin ang masamang epekto ng blood energy. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa core. Kasabay nito, nakatalyze niya ang ataraxia. Sa pagkakataong ito, ang mga negatibong epekto ng pagsipsip ng core ay minimal. Bagamat lumitaw pa rin ang mga pagnanasa, nagawa niyang masugpo ang mga ito ng mabisa. Sinimulan niyang pinuhin ang ubod ng Tame Time. Batay sa kanyang bilis ng pagpipino, aabutin ng hindi hihigit sa isang buwan para ganap niyang pinuhin ang core. Hindi siya sigurado kung gaano siya kalakas noon. Pumasok si James sa closed-door meditation sa Kensington. Si Thea naman ay tumungo sa kabisera. Sa isang paliparan sa kabisera, lumabas ang isang payat at napakagandang babae. Tinatawagan niya si Maxine. All this while, na-overwhelm si Maxine sa dami ng trabaho. Gusto ni Lorenzo Cayden, Grand Patriarch ng mga Cayden, na siya ang maging ulo ng pamilya. Gayunpaman, walang sino man sa sambahayan ng Cayden ang sumang-ayon. Dahil hindi niya taglay ang kadugo ng mga Cayden,
Naniniwala sila na hindi siya karapat-dapat na maging ulo ng pamilya, ngunit walang nang ahas na sumalungat sa utos ni Lorenzo sa publiko. Upang magprotesta laban sa desisyon ni Lorenzo, inimbitahan ng mga Kayden si Luca Kayden, ang taong nabigong makipagkompetensya laban kay Lorenzo para sa posisyon ng patriarch noong unang panahon, na bumalik upang kontrolin ang sitwasyon. Ngayon, ang mga Kayden ay nahahati sa dalawang paksayon. Ang isa ay pinamunuan ni Maxine, habang ang isa naman ay pinamumunuan ni Luca. Bagamat walang sumuporta kay Maxine sa simula, nagawa niyang manalo sa maraming Kayden sa maikling panahon. Siyempre, malaki ang kinalaman nito sa tagapag-alaga ng Kaydens, si Franklin Kayden. Sa tulong lamang ng caretaker ay nagawa niyang ligawan sila sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, siya ay nasa tirahan ng mga Lee. Sa sala ng tirahan ng mga Lee. Isang babaeng mukhang kaakit-akit ang tumitig kay Maxine, pinuri siya, "Maxine, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging padre de pamilya ng mga Kayden." Napangiti si Maxine, "Matriarch of the Lees, salamat lang sa Grand Patriarch of the Kaydens na nagawa kong pansamantalang kontrolin ang mga gawain ng pamilya. Ngayon, naparito ako upang talakayin ang usapin ng pakikipagtulungan sa mga Lee." Sinisikap ni Maxine na makakuha ng mas maraming kakampi. Sa pamamagitan ng lantad at patagang taktika, nagawa niyang manligaw ng maraming kaalyado sa kanyang panig. Ngayon, pumunta siya sa tirahan ng mga Lee para makipag-alyansa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1307. Kooperasyon. Napasulyap si Yasmin Lee, Matriarch of the Lees kay Maxine at ngumisi, "How do you plan to cooperate with US?" Sinabi ni Maxine, ang Ancient Four ay dapat teknikal na hiwalay sa labas ng mundo, ngunit ang katotohanan ng bagay ay lahat tayo ay kasangkot sa mga pakikitungo sa negosyo sa labas ng mundo. Sa pagkakaalam ko, Nuji ang mga negosyo ng mga Lee kamakailan. Kahit na ang panganib ng pagkabangkarote ay minimal, maliwanag na ang iyong mga negosyo ay kasalukuyang nahaharap sa isang crunch ng pagkatubig. Bahagyang ngumiti si Yasmin. Ang mga Lee ay hindi kailanman nag-aalala sa ating sarili sa mga pakikitungo sa negosyo sa labas ng mundo. Tsaka hindi naman kami nagkukulang sa pera. Nakaipon tayo ng malaking kayamanan nitong mga nakaraang taon. Kahit na malugi ang lahat ng negosyo natin, makakaligtas pa rin tayo sa loob ng maraming siglo. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Maxine. "Excuse me saglit." Inilabas ni Maxine ang phone niya at naglakad sa ibang lugar. Nang makitang si Thea ang tumawag, bumulong siya, "Anong problema, Thea? May nangyari ba?" "Maxine, nasa capital ako ngayon. May gusto akong pag-usapan sa iyo." "Sige, hintayin mo ako sa Kaydens. Busy pa kasi ako sa labas. Hahanapin kita kapag naayos na ang lahat." "Oo naman." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni Maxine ang telepono. Pagkatapos, lumapit siya kay Yasmin, umupo, at sumulyap sa kanya. "Dahil wala kang balak na makipagtulungan sa amin, aalis na ako ngayon." Pagkatapos, tumayo siya at naghanda para umalis. Makalipas ang ilang hakbang ay huminto siya. Pagkatapos, naglagay siya ng business card sa mesa at sinabing, "Kung magbago ang isip mo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin anumang oras." Ang dahilan kung bakit tinatakot ang hari ng Ancient Four ay dahil sa ating kumpletong kontrol sa economic lifeline ng Sol, hindi lang sa ating raw strength alone. Huminto siya sandali bago nagpatuloy, "Marahil hindi ka nababahala sa mga negosyo ng mga Lee sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa nakaraang taon, ang mga problema ay lumitaw ng mas madalas kaysa dati. Sa palagay mo ba ay dahil ito sa hindi magandang pamamahala ng mga negosyo?" Iba ang sasabihin ko. Ang hari siguro ang nasa likod nito. Hindi niya gustong kontrolin si Sol ng mga Grandmaster. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Samantala, si Yasmin naman ay nawalan ng malay. Umalis si Maxine sa Liz at dirdiretsong bumalik sa Kaydens. Pagdating niya ay naghihintay na si Thea sa sala. Pagkarating sa Kaydens, alam na ngayon ni Thea na si Maxine ang padre de pamilya. "Thea." Nakangiting lumapit sa kanya si Maxine, "Bakit ka nandito? By the way, nasaan si James? Kamusta ang mga sugat niya?" Kahit may masamang dugo sa pagitan ng dalawa, napangiti lang si Thea kapag kaharap ang pagiging palakaibigan ni Maxine. "And so,
She forced a smile. Thank you for your concern. Nakarecover na ang mga sugat ni James. Ngayon, siya ay kasalukuyang nasa closed-door meditation sa Kensington, hinihigop at pinipino ang core ng spirit turtle. Ito ay dapat tumagal ng halos 1 buwan o 2. Magaling iyan. Nang marinig na gumaling na ang mga sugat ni James, panatag na ang loob ni Maxine. Nga pala, mas maaga kang nakarating sa Capital Way kaysa sa inaasahan. May nangyari ba? Ma'am, tumanggo si Thea at sinabing, talaga, tama ka. Mula pa noong Mount Thunder Conference, ang iba't ibang sekta ng sinaunang martial world ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang hari ang may pananagutan dito. Nag-aalala si James na magtipon-tipon ang mga sinaunang martial artist sa Seoul, kaya pinapante niya ako rito ng mas maaga kaysa sa plano para mas maunawaan ang sitwasyon ng sinaunang martial world. Nakikita ko. Umupo si Maxine. All this while, I've been watching the situation closely. Gayunpaman, wala akong narinig tungkol sa iba't ibang sekta at pamilya. Maging ang makapangyarihang mga Grandmaster ay nawala ng walang bakas. Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Thea. Kung mas kalmado ang sitwasyon ngayon, mas malakas ang alon. Kapag napino na ng makapangyarihang mga Grandmaster ang kaibuturan ng Spirit Turtle, tiyak na gagawa sila ng hakbang. Matapos huminto saglit, nagpatuloy si Thea, wala kang ideya kung gaano kasama at malisyoso ang laman ng Spirit Turtle. Bagamat maaari itong lubos na mapalakas ang lakas ng isang tao, lumilikha ito ng mga pagnanasa para sa kapangyarihan at kayamanan. Sinabi sa akin ni James ang lahat tungkol dito. Pagtingin kay Thea, tinanong ni Maxine, ano ang plano mong gawin, kung gayon? Maxine, ikaw na ngayon ang padre de pamilya ng mga Kaydan. Gayunpaman, marami sa iyong sambahayan ang laban sa iyong panuntunan. Kailangan mong pag-isahin silang lahat sa lalong madaling panahon upang sugpuin ang iba pang mga sekta at pamilya ng sinaunang martial world. Ngumiti ng mapait si Maxine. Gusto ko. Gayunpaman, inimbitahan ng mga Kaydan si Luca Kaydan, isa sa mga Grand Patriarch ng mga Kaydan, pabalik. Siya ang nabigong makipagkompetensya kay Franklin Kaydan para sa posisyon ng Patriarch. Ngayong nakabalik na siya, marami sa aking sambahayan ang susunod sa kanyang mga utos. Then disappear, malamig na sabi ni Thea. Natigilan si Maxine. Parang nagbago ang kasalukuyang Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1308. Ang mga salita ni Thea ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Maxine. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Thea. Thea, tumingin siya sa kanya, nagtataka. Ngumiti si Thea. Nagbibiro lang ako. Pero Maxine, kailangan mong magsikap. Ang mga kaaway sa lahat ng panig ay pumapalibot kay James. Maaari lamang siyang mamuhay ng payapa kapag naayos na ang lahat. Kung hindi, hindi siya mabubuhay ng komportable. Alam ko, hindi masyadong inisip ni Maxine ang mga sinabi ni Thea. Instead, she said dejected, gusto ko talagang tulungan si James. Sinubukan ko talaga, pero masyado akong mahina. Walang sino man sa Kaydan ang kusang tatanggap sa akin bilang pamilya, ulo. Nandyan din si Luca na dapat ipag-alala. Huminga ng malalim si Maxine. Nanatiling tahimik si Thea. Hindi man niya gusto si Maxine, alam niyang matalinong babae si Maxine. Sa tulong niya, makakahinga si James. At saka, masasabi niyang may crush si Maxine kay James. Hanggat masigurado ni Maxine ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya, dapat nilang mapanagan ang maraming sekta at pamilya ng sinaunang martial world. May kailangan pa akong harapin. Mag-leave ako. Hindi nagtagal si Thea. Tumalikod siya at umalis. Nakatitig sa umaatres na figure ni Maxine, napakunot ang noo ni Maxine. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko nagbago na siya? Hindi na siya si Thea from before. Ipinilig niya ang kanyang ulo, isinantabi niya ang kanyang iniisip. Iniwan ni Thea ang Cadence. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang 5-star hotel sa capital at nag-book ng presidential suite. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang God King Palace na namamahala sa capital. Pagkatapos niyang tumawag ay naghintay siya sa kwarto. Makalipas ang kalahating oras, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Thea ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot siya ng itim na jacket, cap, at itim na maskara. Pumasok ka.
Pumasok si Thea sa kwarto habang nakasunod ang lalaki sa likuran. Sa kwarto, umupo si Thea sa sofa. Samantala, tumabi sa kanya ang lalaki. Sumulyap sa kanya, utos ni Thea, tanggalin mo yang maskara mo. Ano? Nag-alinlangan ang lalaki bago nagsalita sa paus na boses, Young Mistress, ayon sa mga alituntunin ng God King Palace, hindi kami pinapayagang tanggalin ang aming mga maskara sa anumang pagkakataon. Swish! Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, may espadang idiniin sa kanyang leeg. Pambihira ang bilis na hindi man lang siya nakapag-react. Malamig na sabi ni Thea, inuutusan kitang tanggalin ang maskara mo. Basang-basa ng pawis ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya ang kanyang sarili at dahan-daang tinanggal ang kanyang maskara. Sa wakas ay nakitang mabuti ni Thea ang kanyang mukha. Siya ay nasa 40 taong gulang, at ang kanyang hitsura ay karaniwan. Alam niya na ang lalaking nasa harap niya ay ang taong namamahala sa kapital at isa sa 10 elder ng God King Palace. Isa siyang third-rank grandmaster. Tulad ng para sa iba, wala siyang impormasyon, kahit ano. Anong pangalan mo? Binawi ni Thea ang kanyang espada, umupo, at malamig na nagtanong. Binibini, ang pangalan ko ay Noah Mason. Mabuti naman, sabi ni Thea. Simula ngayon, magtatrabaho ka na sa akin. Huwag mong ilabas ang anumang iuutos ko sa iyo, lalo na sa pinuno. O kung hindi. Malamig ang ekspresyon ni Thea. Ang kanyang malamig na dugo at walang awa na ekspresyon ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Noah. Siya pa rin ba ang Thea noon? Tandang-tanda pa niya na isa itong ordinaryong babae 2 buwan lang ang nakalipas. Ngayon, ang isang ekspresyon niya ay sapat na para maging malamig ang kanyang dugo. Iyang mistress, pinagtaksilan mo ako sa leader. Kapag nalaman niya ito, dudurugin niya ako. Pinagpira-piraso ka. Malamig na sinabi ni Thea, gusto mo bang patayin kita ngayon? Kitang-kita ni Noah sa kanyang ekspresyon na hindi siya naglalako. Huminga siya ng malalim at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko, young mistress? Utos ni Thea, imbestigahan mo ako kay Luca Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1309. Luca Caden. Natigilan si Noah. Ma'am. Tumanggaw si Thea. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya bago lumubog ang araw. Na-dismiss ka. Naiintindihan. Hindi nagtagal si Noah at tumalikod na para umalis. Pagkalabas niya ng hotel room, nanlambot ang katawan niya. Makalipas ang mahabang panahon, tumayo siya na may suot na malungkot na ekspresyon. Tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian at kung dapat niyang ihayag ang mga utos ni Thea sa pinuno. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naniniwala siya na hindi ito dapat maging seryoso. Kaya, nagpasya siyang huwag sabihin sa kanya. Pagkatapos, mabilis siyang umalis at nagsimulang mag-imbestiga kay Luca Caden. Samantala, naghihintay si Thea sa hotel. Mahusay si Noah. Maya-maya, bumalik siya. Young mistress, narito ang lahat ng kailangan mo. Kinuha ni Thea ang mga dokumento at pinagmasdan. Si Luca Caden ay anak ni Bennett Caden at tiyuhin nina Thomas at Tobias. Matapos mabigang makipagkompetensya laban kay Lorenzo para sa posisyon ng patriarch, umalis siya sa kapital nang siya ay natalo at nagkaroon lamang, bumalik kamakailan. Ang impormasyon ay nagpakita na si Luca ay isang ikapitong ranggo na Grandmaster. Gayunpaman, nalaman lamang ito sa pamamagitan ng opisyal na paraan. Walang nakakaalam ng tunay niyang lakas. Hindi lang iyon, nabunyag na mayroon siyang 4 na makapangyarihang eksperto na nagtatrabaho para sa kanya. Lahat sila ay mga Grandmaster sa ika-4 na ranggo. Pagtingin sa mga dokumentong ito, bahagyang kumaway si Thea. Malaya kang pumunta. Tumingin si Noah kay Thea at nagtanong, young mistress, bakit mo iniimbestigahan si Luca Caden? Tinitigan siya ni Thea at malamig na sinabi, mind your own business. Naiintindihan. Nagmamadaling umalis si Noah. Tumayo si Thea at tinungo ang balcony. Dahil ito ang ika-28 palapag, natatanaw niya ang mataong lungsod sa di kalayuan. Luca Caden, bulong niya. Dapat ba siyang lipulin? Siya ay nag-aalangan. Si Luca ay anak ni Bennett at tiyuhin nina Thomas at Tobias. Siya ay isang matanda na iginagalang sa loob ng sambahayan ng Caden. Ano ang gagawin niya kung sisihin siya ni James sa pagkamatay ni Luca?
Ano ang gagawin niya kung sisisihin siya ni Sir Caden? Gayunpaman, naging hadlang si Lucas sa paraan ni Maxine na maging ulo ng pamilya. Paano ay secure ni Maxine ang kanyang posisyon kung hindi niya ito inalis? Paano niya matutulungan si James nang hindi sinigurado ni Maxine ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya? Nakatali si Thea. Hindi niya magawang magdesisyon. Kailangan niyang mamatay. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, dumilim ang mukha niya. Gayunpaman, kailangan niyang ilihim ito kay James at sa iba pa. Nang magpalat na siya, lumabas siya ng kwarto pagkatapos magsuot ng maskara. Sa Cadence, nakipag-usap si Lucas sa maraming mahahalagang tao sa pamilya. Grand Patriarch, para matapos na ito minsan at para sa lahat, si Maxine ay kailangang mamatay. May mga nagmungkahi na tanggalin si Maxine. Isang matandang lalaki na nasa 70 taong gulang ang nangunguna. Nakasuot siya ng sinaunang costume. Wearing a frustrated look on his face, he said, "Matagal ko na siyang patayin kung kaya ko." Gayunpaman, tiyak na hindi hahayaan ni Lorenzo na mag-slide ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi naman kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Wala siyang pagkakataon laban sa akin. Paglaruan na lang natin siya sa ngayon. Sa sandaling iyon, isang bug zone ng hangin ang bumukas sa pinto. Anong nangyari? Saan nanggaling ang hangin? Nataranta ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1310. Ang mga Caden ay pawang mga pinagkakatiwalaan ni Luca, na dinala niya mula sa sambahayan ng Caden sa Southern Ridge. Sinamahan nila siya sa Southern Ridge matapos niyang mabaigo na agawin ang posisyon ng Patriarch noon pa man. Ang ilan ay mga Caden mula sa kabisera na pinamunuan ni Carson Caden. Hindi sila nasisiyahan sa pagiging padre de pamilya ni Maxine. Kaya naman sinundan nila si Luca. Humigit kumulang 30 sa kanila ang nagtipon at pinag-usapan kung paano haharapin si Maxine at paalisan siya sa Cadence. Biglang bumukas ang pinto ng malakas na hangin. Marami ang tumingin sa nakabukas na pinto na may pagtataka sa mga mukha. Nang isasara na ng isang kabataang Caden ang pinto. Swish! Napaatras ang binata at natamba. Isang multo. Sigaw niya. Isang taong nakamaskara ng multo ang lumitaw sa labas ng pinto. Ang maskara ng multo ay natatakpan ng dugo, na kung saan ay masisilayan ang sinumang masilip ito. Samantala, ang taong nakamaskara ng aswang ay nakasuot ng itim na kapote, habang may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Sino ang nang-ahas na manghimasok sa mga Caden? Tumayo si Carson. Pagkatapos, sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ng pinto at iniunat ang kanyang nangungunot na braso upang hampasin ang nanghihimasok. Ang nanghihimasok ay si Thea na nakadisguise. Gusto niyang tulungan si James na lutasin ang usapin sa kabisera upang makabalik si Saul sa kapayapaan. Sa ganoong paraan, mabubuhay si James ng isang liblib at komportableng buhay kasama siya. Gayunpaman, ayaw niyang malaman ni James na nagpractice siya ng demonic sword at ginamit ang kapangyarihan ng dugo ng spirit turtle. Samantala, magiging malaking asset si Maxine kay James. Nais ni Thea na alisin ang lahat ng mga hadlang sa paraan ni Maxine. Si Carson ay isang makapangyarihang Grandmaster din. Bagamat hindi siya maihahambing sa pinakamakapangyarihang mga figurette, hindi siya pushover. Isang hampas mula sa kanyang palad ang nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Itinaas ni Thea ang kanyang kamay, at ang malevolent sword sa kanyang kamay ay pinawi ang kanyang suntok. Tinamaan ni Carson ang malevolent sword, ngunit pinalipad siya ng ilang metro ang layo at bumagsak sa lupa. Umikot ang kanyang blood energy, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, pumasok siya sa silid. Nang makitang kahit si Carson ay hindi makalaban kay Thea, napaatras ang mga kabataan sa takot. Dahan-daang tumayo si Luca at tinitigan si Thea na pumasok. Dumilim ang mukha nito, malamig na tanong niya. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa Cadence? Habang nakatayo si Luca, ganoon din ang apat na matatandang lalaki. Napatingin si Thea sa kanila. Alam niyang sila ang apat na eksperto sa tabi ni Luca. Sila ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na sumusunod sa kanya mula nang mabaigo siyang agawin ang posisyon ng Patriarch noon pa man. Sa pagkakataong iyon, may lungkot na ekspresyon sa mukha ni Thea, na para bang dinaranas niya ang matinding sakit. Ang kanyang dugo ay kumulo,
at malakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 linggong pagsasanay, kaya na niyang pigilan ang pagtagas ng enerhiya. Gayunpaman, ang dugo ng Spirit Turtle ay may masamang epekto. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nakatalyze niya ang ataraxia at pinigilan ang masamang epekto ng dugo ng Spirit Turtle. Sa ilalim ng impluwensya nito, nakita niya ang lahat bilang hindi gaanong mahalagang mga nilalang na nasa ilalim niya. Nagkaroon siya ng gana na lipulin silang lahat. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanasa. Napatitig ang lahat sa hindi tinatanggap na panauhin, at ang kapaligiran ng silid ay lalong naging tense. Luka, sumuko ka sa akin o mamatay. Isang paus na boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Natigilan si Luka. Ha ha ha.